Alright, magandang araw mga ka-travelers. Konting update lang po tayo sa lahat ng mga nag-aabang po sa ating mga video. Humingi po kami ng kaunting pag-unawa at paumanhin na kami po ay hindi ngayon malimit na nakakapag-travel sa ilang mga kadahilanan. Una ay ang atin pong darling ay buntis at siya po ay nahihirapan sa chariot magbiyahe dahilan po sa medyo matagtag at ang sitwasyon ng pagsakay ay medyo masikip at mahirap. Kaya kami po ay hindi ngayon nakakapag-chariot sa aming mga paglalakbay at pagbabiyahe. At pangalawa ay binigyan po tayo ng Diyos ng kaunting biyaya. Ano po, yun nga si Starex. So sa ngayon, dahilan nga sa si Mami ay buntis, kaya yun po ang ginagamit namin sa aming mga paglalakbay. So far, wala pa po kami nagiging malayong biyahe. Simula nung nakauwi po kami galing Mindanao. Kaya dito lamang din sa Quezon Province at Antipolo ang aming natatakbo. At sa mga nagtatanong din po pala kung magkano ang magagastos sa paglalakbay gamit ang 3 wheels, chariot man o karuza o ano man ang 3 wheels na gamit nyo mula dito po sa Luzon papuntang Mindanao. Lalo na sa pagtawid po sa mga barko. Meron po tayong price na nilagay doon po sa part 4 ng ating pong paglalakbay, yung Mindanao to Luzon part 4. So hanggang ngayon po hindi pa po tayo nakakakita ng technician para ma-recover po yung part 5 ng ating pong travel. Pero kung meron po kayo may sasuggest, may tuturo na pwede o kung paano ito ma-recover yung nasira nating video sa part 5, sana ay mabigyan niyo po ako ng ideya para ma-recover po natin yung video natin mula po sa Naga hanggang sa Quezon Province. O sa mga nagtatanong, alin ba mas maganda na sakyan at kunin, yung Chariot 175 ba, si Karosa 200? So para sa akin po, pareho lang po sila maganda. Depende po sa inyo pong paggagamitan. Para sa akin, ang nagustuhan ko kay Chariot ay yung lakas niya at siyempre yung karga niya ay talagang marami ang pwedeng isakay. Yun nga lang, pagdating po sa kanyang tagtag ay matagtag talaga. Kasi nga nakadesign si Chariot para sa mga kargahan. Nakadesign siya sa pag-carry ng mabibigat na mga daladala. Kaya kung mabigat ang mga dala mo, kahit anong ikarga mo diyan ay hindi po sumusuko si Chariot diyan. Lalo na may logger siya, kaya kahit anong ahon ay kaya niyang iahon. Ngayon, kung ikaw naman ay magta-travel, gusto mo medyo komportable sa iyong pamilya at sa iyong sarili, ay masisinasuggest ko po na ang kunin ninyo ay Karosa 200. Kahit wala pa po ako niyan, pero pangarap ko na magkaroon tayo ng Karosa 200 para sa paglalakbay natin na hindi naman tayo maramihan. Dahil unang-una, talaga pong malaki ang diferensya ng gastos, ng konsumo, ng diesel at ng gasolina ng 4 wheels kung ikukumpara po natin sa mga 3 wheels. Kagaya na lang po ni Starry, ito pong travel namin na mula San Francisco, Quezon hanggang Tayabas, yung balikan po na yan, sa one way po ay gumagastos po kami sa Starex ng nasa 1,200. So depende po sa karga at sa apak sa silinyador. Samantalang kay Chariot mga ka-travelers, kapag ka naman kami ay hindi masyadong kargado at dahan-dahan lang ang takbo, ay nasa 600 lang one way po na yon. So sa balikan, kami po ay umuubos lamang ng 1,500 hanggang 1,600 kay Chariot. Habang kay Starex ay hindi po nababa ng 2,000 balikan namin. Kaya po kung kayo ay kukuha ng mga sasakyan, 3 wheels man yan o 4 wheels man yan, dapat alam nyo po kung ano yung paggagamitan ninyo. Ano yung purpose, saan nyo ba gagamitin ito. Para po hindi po kayo magsisi sa inyong mga pinili. Kung ang inyo pong purpose ay panghanap buhay, pang negosyo, siyempre depende din po yan sa klase ng negosyo na inyong ikakarga. Kung buhangin, bato, kahoy, ay talagang dito na tayo kay Chariot. Kung talagang mas gusto mo na mag-travel, nagamit si Chariot, wala din naman pong problema kasi kami nga po, napatunayan namin, 2 beses na kami nakaikot ng Luzon, Visayas at Mindanao, gamit po si Chariot. Kung gusto mo naman na hindi ka nababasa sa panahon ng pagdadrive mo, pero 3 wheels ang hanap mo, isasuggest ko na kunin mo na ang Karosa 200. Dahil, ang kagandahan sa kanya, may wiper na po siya, pagkatapos sarado ang baba, hindi ka mababasa kahit umuulan. Palagyan mo na lang siya ng trapal sa kabilang gilid at okay na. Pero kung mas marami naman kayo at ikaw ay tinatamad na mag-drive ng 3 wheels at gusto mo 4 wheels, okay lang naman. Yun nga lang, kung gusto mo ng 4 wheels na matipid, either kumuha ka ng DE17B ng Suzuki.
yung mga uso ngayon sa Davao na maliliit na van, yung mga tinatawag na minivan. Pero kung ikaw naman ay naliliitan doon, kukuha ka ng mga 4 wheels na malalaki. Yun nga lang, kapag ang kinuha mo ay kagaya ng sasakyan namin na napasa amin, siyempre old model yon. So huwag mong asahan na maging matipid siya katulad ng mga bago ngayon. Pero kung meron ka namang budget para kumuha ng mga bagong labas ngayon, ay matipid yon, siyempre, mga modelo. Sa mga nagtatanong din, alin nga ba ang mas komportableng i-drive? Chariot, 3 wheels o 4 wheels? Based on my experience mga ka-travelers, hindi ko alam kung dahilan sa hindi naman bago talaga yung ating sasakyan, pero nakapag-drive na rin naman ako ng bagong sasakyan, ay halos wala namang pinagkaiba doon sa atin pong gamit ngayon. So alin nga ba ang mas komportable at mas maganda? Okay, ito po honest review ko po ito. Sa akin pong pag-drive mula motor, tricycle, 3 wheels at 4 wheels, mas naging komportable at maalwan para sa akin mag-drive ng 3 wheels. Bakit? Sapagkat sa 3 wheels, kamay lang, kabila lang. Silinyador, yun lamang po yung iyong inaatupag. Pagkatapos, preno lang sa paa at dito sa kabila, clutch. Yan yung kay Chariot. At ganyan din po ang kay Karusa. No? Pag sa 4 wheels po naman tayo, ay buong kamay, dalawa, lalo na pag sa mga sigsag, at nandun yung paa. Kapag naman na automatic transmission, ay di kanan lang ang ginagamit mo, no? Kanan. Yung silinyador at preno. Pag manual transmission, edi siyempre lalo na sa traffic, mas mapagod sa traffic ang manual transmission kasi kailangan mo mag-clutch, pagkatapos cambio. So ganun ang magiging strategy mo. So kung ikaw ay sa mga city drive, eh kailangan mo gumamit ng automatic, mas maalwan po 'yon. No? Pero kung magaling ka naman sa clutching, okay lang naman ang mga manual. Pero sa mga long drive, mga province drive, mas maganda talaga ang manual transmission. So para sa akin mga ka-travelers ay depende sa inyo, no? Pero sa akin, honest opinion, maganda naman si 4 wheels. Ang kagandahan kay 4 wheels kasi pag umuulan hindi ka mababasa. Pagkatapos, kung gusto mong aircon, pwede ka mag-aircon. At pag gusto mong matulog, ihihiga mo lang yung kanyang higaan na gano'n, okay na. Di ba? So yan naman ang kagandahan sa 4 wheels. Mas makakapahinga ka naman ng ayos kapag ikaw ay napapagod na hindi ka na kailangan bumaba. Samantalang kay Chariot ay hindi tayo makapagpahinga, lalo na ako pag driver, kasi fix yung upuan. So kailangan humanap ng lugar na pwede akong bumaba para makainat or gawa na lang ng paraan sandig-sandig sa gilid. Yun naman ang hindi maganda kay Chariot. So siguro hindi ko alam sa ibang mga driver, kaya madami nagtatanong kung bakit kinaya namin na mag-drive ng malayuan. Hindi po mahirap i-drive ang 3 wheels. Hindi po kagaya ng tricycle. Ang tricycle, mabigat i-drive. Ang tuktok ay magaan i-drive dahil nga po nasa sentro ang kanyang manibela. Kaya hindi ka mahirapan. Si 4 wheels naman ay maalwan i-drive dahil kahit na ikaw ay maulanan ay okay lang kasi nakasarado naman at pwede kang makapagpahinga anytime, anywhere. Tabi ka lang sa mga safe na lugar at pag inihiga mo na yung iyong sandalan ay pwede na. Yun po ang kanilang mga pagkakaiba-iba. So ang pinakamabigat i-drive talaga tricycle kasi yung sidecar niya ay nasa kanan. So pag may mga ahon, siya po ay kumakabig. Unlike sa 3 wheels, ang 3 wheels po ay nasa gitna. So kahit umahon, lumusong, patag ay wala po siyang kabig. So yan po mga ka-travelers ang ating update at sana po nakatulong tayo magbigay sa inyo ng mga suggestion kung ano ang pipiliin ninyo kung sakaling kukuha po kayo ng 3 wheels ninyo. Kahit anong brand, walang problema yan kung saan kayo masaya. Bakit ba tayo ay nakay Rusi? Kasi madali ang usapan. Sabi nga, sabot-sabot lang. Hindi po tayo sponsored pero masaya tayo na gumagamit ng kanilang mga unit dahil sa nakakarating tayo kahit saan tayo pumunta at madaling kausap, mura at okay naman. So yan po muna ang update mga ka-travelers. Sana makabalik na ng mas lalong madali si Chariot. Maayos na natin yung kanyang dingding. Kailangan lang po natin ng konting budget para ito ay atin pong muling maitakbo. Wala pong problema sa makina, yung dingding lang talaga ay kinakalawang dahilan nga sa ating mga pagtawid sa dagat. Hindi agad siya nahuhugasan, kaya ayon, nabulok na po. So yan, magandang araw po sa inyo lahat. God bless mga ka-travelers.